tayo po ay papunta sa kung saan. Kami po ay pa-Cubao, sakay po kami pa Baguio. And hindi ko po alam kung saan po kayo papunta. Pero isa lamang po yung totoo. Lahat po tayo may pupuntahan. Tama po ba? Kaya tayo sakay ng bus, tayo ay pupunta sa kung saan man. Dito sa mundo, napakarami nating pwedeng puntahan. Pwede ka mamasyal sa iba't ibang lugar. Sino po dito ang mahilig mag-travel? Di ba? Ang sarap mag-travel. Punta ka sa Tagaytay, punta ka sa Boracay, sa Baguio, kung saan-saan man. Pero alam nyo po, ang eternity, dalawa lamang po ang pwede nating puntahan. It's either heaven or hell. Maaaring narinig nyo na po yung dalawang bagay na to. Pero ito po yung confirmation na totoo po ang heaven or hell. Tayo pong mga tao, lahat po na nandito sa bus ay eternity. All people have eternity, okay? So, hindi lamang po tayo dito mag-exist. Inisip natin, di ba, na ang buhay ko hanggang dito lang. Kaya, ang problema ko, gagawan ko ng solusyon dito sa buhay na to kasi ang buhay ko hanggang dito lang. No. Sabi po ng Bible, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom ng Diyos. Whether we like it or not, haharap po tayo sa Lord pag tayo po'y namatay. Iniwala ba kayo na ang kamatayan ay wala po sa edad? Bago po kayo matulog, gusto niyo po ba ng kwento? Noong year 2022, alam niyo po ako may inaanak. 15 years old po siya. At siya po ay namatay. Alam niyo pong dahilan kung bakit po siya namatay? Nagkaroon lang po siya ng pimples sa mukha. At nilagnat, namatay. At dun ko napatunayan na grabe ang bilis ng buhay. Doon ko na-realize na grabe Lord, ang bilis ng buhay. Bakit kita tinatakasan? Marami tayong napabalitaan na aksidente, bata, namatay. Nung nakaraan sa Cebu, sa iba't ibang lugar, marami pong mga sakuna. At yung mga namatay, bata, matanda, mayaman, mahirap. Alam, yung kamatayan ay isang bagay na hindi po natin kayang takasan. Mapamayaman ka man, mapamahirap ka man, bata ka man, matanda ka man. Napaka-importante ng sinasabi ko sa inyo ngayon. Marahil, hindi nyo pa po ma-absorb, pero ito po ay patunay na tayo pong tao ay mag-e-exist somewhere, heaven or hell. At alam nyo po, ang buhay natin, kung paano ka mamuhay dito sa mundo, ang magdidikta kung saan ka papunta. Kasi tayo pong mga tao ay likas na makasalanan. Do you agree? Ako po ay makasalanan din. Nagkasala din po ako. Kung malalaman lamang niyo po yung buhay ko bago ako lumapit sa Panginoon, ako po ay makasalanan, nagkasala. Pero alam niyo po yung love na binibigay ng Lord sa atin kapag ikaw ay sasampalataya. Alam niyo po ba yung totoong pananampalataya? May kalakip na gawa. Sabi po ng Bible. Maaari sinasabi mo na, Ining, kilala ko naman na sinasabi mo na Diyos, si Jesus. Naniniwala ako sa Kanya. Pero alam niyo po, kailangan po natin ng gawa. Alam po yung gawa, yung tatalikuran po talaga natin ang kasalanan natin. Tatalikod po talaga at iiwanan po natin. Maaaring inisip nyo na ang hirap naman yan. Ang hirap, ang sarap kaya gumawa ng kasalanan. Sabi nga sa mga kabataan ay masarap gawin ang bawal. Pero alam niyo po, hindi po talaga natin yan kaya sa sariling lakas. Ako may tayuhin. Year 2022 din, siya po ay tatay ng aking inaanak na matay. Siya po ay drug addict, babaero, lasinggero, sugarol, lahat na po ng bisyo alam niya. And one time, sabi niya sa Lord, sige nga Lord, kung totoo ka, may isa kong stick ng sigarilyo, hawak ko ngayon, itatapon ko ito. At tanggalin niyo ito sa akin, lahat ng bisyo ko. Alam niyo po ang ginawa niya? Isang stick ng sigarilyo, nasa CR po siya. Pinutol niya, tinapon niya sa basurahan. Sabi niya, Lord, sige, baguhin mo ako. Alam niyo po, kinabukasan, nawalan po siya ng panlasa sa sigarilyo, alak, droga. Alam niyo po, magnanakaw din po siya. And nagulat na lang yung kapitbahay namin na sabi niya, ano nangyari kay paring Arseng? Ang KJ na ngayon. Nagsishare na ng Word of God. Dati-rati kasama namin yan sa inuman. Buhay ng tiyuhin ko na yon, maaaring pwede din pong gawin ng Lord sa buhay mo. At sa tatay mo, sa kapatid mo, kaya po yung gawin ng Lord sa bawat isa sa atin. Maaaring hindi po tayo drug addict, hindi po tayo sugarol, hindi po tayo magnanakaw, hindi kagaya ng mga nakwento ko. Pero kanya-kanya po tayong story, kanya-kanya po tayong struggle. At kung ikaw, kung kabataan ka, narinig mo yung boses ko, depressed,
gusto mo mag-suicide. Marami akong kabataan na nakakausap. Nakakalungkot po ang generation na ito. Ang dami pong suicidal na mga kabataan. At yan po ang plano ng kaaway. Tayo po'y patayin para hindi po tayo makasama ng Lord sa heaven. Po yung i-share ko sa inyo, pwede din po niyong makuha the love of God. Di ba tayo po mga tao naghahanap ng pagmamahal? Di ba? Kaya nga gusto nating mag-boyfriend, magka-girlfriend, magka-asawa. Mapangasawa mo man ang napakagwapong pinapangarap mo, napakagandang pinapangarap mo. At makuha mo man ang lahat ng bagay dito sa mundo, hindi ka pa rin magiging masaya kung wala kang Jesus sa buhay. Yun po ang totoo. Dahil wala pong sa material na bagay makakapagpasaya sa atin. Yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo, pwede mo siyang makamtan ngayon. Kung ikaw naririnig mo yung boses ko, nagtatanong ka kung totoo ang Diyos. Yes, totoo ang Diyos. At gusto mo nang kunin yung buhay mo kagabi lang, huwag, sabi ng Panginoon, kasi minamahal ka niya. Ayaw ng Lord na ikaw ay mapahamak. Ayaw po ng Lord na tayo po ay mapunta sa lugar ng kapahamakan. Hell is real. Gaano po katotoo itong bus na sinasakyan natin? Di ba po natutungtungan natin, naririnig natin? Mas totoo po ang susunod na buhay. Kasi sabi po ng Bible, lahat ng nakikita mo, mga sasakyan, mga puno, kalsada, lahat po yan nanggaling sa mga bagay na hindi nakikita. Ay, totoo po ang spiritual na lugar at yun po ang sinasabi ng Bible. Kaya kung kayo po ay dating nagbabasa ng Bible, tapos ngayon ay nawala na, so ito na yung sign. Balik ka na ulit sa Lord, basa ka na ulit ng Bible. At kung ikaw hindi ka pa nakakabasa ng Bible, nade-depress ka, hindi mo alam ang gagawin, try nyo po magbasa ng Bible. Kasi ang salita po ng Diyos ay kailangan po ng bawat isa sa atin. At gusto po ng Panginoon na tayo po'y maligtas. Ayaw po niya na tayo po'y mapahamak. At alam niyo po yung ino-offer po ng Lord na kaligtasan ngayon, pwede mo siyang kunin kasi hindi po natin alam, mamaya bababa po kami ng Cubao. Hindi ko po alam kung saan po kayo bababa, maaring dun din. Tayo po'y maghihiwa-hiwalay, maaring makakalimutan niyo ako. Makakalimutan ko din kayo. Pero alam niyo po, ang gusto ng Panginoon na akarelasyon ka, hindi po ito about religion. Relationship to Jesus Christ. Sabi po ng Panginoon, sa lamang ang daan, Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So, kailangan po natin manampalataya kay Jesus. Nakaranas ka ng bigat ka na call in the name of Jesus. Hindi ka po niya itatakwil. Yayakapin ka po niya na parang kailanman na hindi ka nagkasala. Kaya kung kayo po ay willing na i-accept si Jesus, gusto niyo pong tanggapin yung love, maaari po kayong manalangin kung nasaan man po kayo. Hindi ka po niya itatakwil. Maaring tayo pong tao, di ba, pag narinig natin yung kasalanan ng ating kapwa or asawa, kapatid, nandiyo-judge tayo, grabe ka naman, ginawa mo yun. Pero alam niyo po ang Lord, hindi ka niya i-judge. Kahit anong kasalanan mo, basta sabihin mo lang na, Lord, nagsisisi ako, tatalikuran ko tong kasalanan ko, tulungan mo ako. Kaya ka po niyang tanggapin, kaya po niyang ibigay yung love na hinahanap mo na kung ikaw lagi kang broken, lagi kang niloloko ng iyong jowa, ng iyong girlfriend, never kang lolokohin ng Panginoon. Ang Lord lamang po makakapagbigay ng totoong pagmamahal at kapayapaan. So, ngayon po, papanalangin ko po kayo at manalangin din po kayo sa Lord na, Lord, tatanggapin kita sa aking buhay. Tulungan mo akong mabago yung buhay ko. Sige po, tayo po'y manalangin. Yes, Lord, salamat po sa buhay ng bawat taong nandito sa bus, including yung driver, yung conductor. Panginoon, dalangin ko po na lahat po ng nandito sa bus ay tulungan niyo po na makalapit po sa iyo. We speak salvation, we speak freedom sa bawat isa po sa amin. And Lord, kung sino pong nakakaranas ng depression, suicidal, bigat na sa mga problema niya sa pamilya, sa kanya pong buhay. Panginoon, kapayapaan ang iwanan niyo po ngayong oras na ito sa kanila. At tulungan niyo po sila, Lord, na magkaroon ng faith, na mas malalim na faith po sa iyo. And Lord, kung may Kristiyano po dito na napalayo sa iyo, years ago, months ago, Lord, i-convict niyo po siya na bumalik po sila sa iyo at sila po, Lord, ay
maglingkod po ulit, kagaya po ng first love po na ginagawa po nila. Panginoon, ingatan niyo po ang bawat nandito, mga kabataan, mga baby, Lord, na mga kasuno po namin. Proteksyonan niyo po sila sa anumang pong gawa ng kaaway. Maghari ka po sa buhay po nila. Let your will be done, Lord. Yung purpose po nila, nyo sa kanila ay mangyari. In Jesus' name, Amen. Amen. Salamat po sa pakikinig. God bless you all po.